Hebreo chapter 9 verse 27. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Ang lahat ng tao sa mundong ito ay may nakatakdang araw ng kamatayan. At pagkatapos ng kamatayan ay hahatol na agad ang Diyos sa atin. At dahil tayo po ay makasalanan, ang hatol ng Diyos ay karapat-dapat po talaga tayo sa impyerno. Kasi sabi sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short to the glory of God. So sa impyerno po talagang bagsak natin. Sa panahon po ng Old Testament, pag ang tao po ay nagkasala, ay pwede po silang magdala ng tupa para patawarin po sila ng Diyos dahil sa dugo ng tupa. Pero sa panahon natin ngayon, ang makapagligtas sa atin, ang makapagbayad ng ating kasalanan ay ang dugo ni Kristo Jesus. Kaya ang tanging paraan ng tao para makasigurado sa kaligtasan ay manampalataya sa doon, sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa cross, na si Kristo na ang nagbayad ng ating kasalanan. Ang gagawin na lang natin, manampalataya tayo ng buong puso doon sa ginawa ni Kristo Jesus. Dahil sabi ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. John chapter 3 verse 16. Kaya kung gusto mo po na makasigurado sa kaligtasan, ipikit mo lang po ang iyong mata at sabihin mo nga, Panginoon, ako po ay nanampalataya sa iyong ginawa doon sa cross. Salamat at ikaw ang namatay para sa akin. Salamat ikaw ang naghirap para sa akin. Nagdanak ang iyong dugo doon sa cross para bayaran ang kasalanan ko. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. At ang aking dalangin, Panginoon, habang ako po ay nabubuhay sa lupang ito, habang hindi pa po dumarating ang aking appointed time para sa aking kamatayan, tulungan niyo po ako na makagawa ng bagay na makapagbigay ng glory sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang gusto ng Diyos. Bago mamatay ang tao, makasigurado sa kaligtasan. Dahil yun po ang hatol ng Diyos sa mga taong mananampalataya. Sa langit po ang punta ng totoong mananampalataya. Doon sa ginawa ni Kristo Jesus, doon sa cross. Salamat po. To God be the glory.